magandang araw po mga lalabs. Kumusta po kayo? Ako ito, alas 10 ngayong umaga dito sa Saudi. Dapat break time ko na ito kasi natapos na ako naglinis sa mga salas na nililinis ko. Kaya lang tambak ang plantsahin. Kaya rest time or break time, mamamalan siya. Kasi mamaya alas 12 magluto na naman ako ng lunch. Ganito kahirap ang trabaho ko dito sa abroad, mga lalabs. Akala ng iba, pag nag-abroad ka, maganda yung trabaho mo, marami kang pera. Nako, nandito ako sa Saudi Riyadh. Isa akong katulong, walang day off. May break time lang na isang oras sa ngayon, alas 10 hanggang alas 11 dapat. Kasi mamaya bababa na ako para maggawa ng lunch. Wala din day off. Konti lang din ang sahod. Pero ang maganda lang dito, libre ako sa wifi, libre ako sa pagkain, basta huwag ka lang magpili, basta kainin mo lang kung ano yung merong. Libre ka sa pagkain, libre din ako sa gamit, shampoo, Colgate, Vaseline, ganon. Libre din sa damit, basta uniform. Huwag kang magpili ng ibang damit kasi wala talaga dito. Hindi bumibili ng ibang damit dito. Yun, ang binibili ko naman pag may pera akong pambili. Yung mga personal na pangangailangan mo na, mahirap naman na hingiin pa sa amo yung mga ako na ang bumibili. Pero yung pagdating sa shampoo, Vaseline, Colgate, sa kanila lahat yan. Medicine, okay naman siya magpasahod. Nauutang ko pa nga ang sweldo ko. Minsan 3 buwan na diretso yan, wala akong sahod. Kasi pag magkaroon ako ng babayaran sa Pilipinas, meron akong inuutang ko na. Okay naman yung amo ko kahit papano. Ito lang ang problema dito talaga, kung maghangad ka ng day off, hindi ka sanay na walang day off. Ang first timer, mahirapan. Kasi wala talagang day off dito. Yung ibang amo ko nung nakaraan na naging amo ko, may day off ako dun. Pero ito ngayon, wala. Hindi pare-pareho mga amo. Okay naman sila. Ito lang, pag break time mo, tapos nalingon mo marami palang plantsahin, mamalansya ka. Di bali yung maglaba kay machine man. Pero itong pamamalansya talaga ay nako, kailangan bigyan talaga ng oras kasi hindi man isang oras na magplantsa ka sa damit ng isang tao. 6 sila, 4 ang anak nila. Kanya-kanya. Kung ngayong araw nilabhan mo ang isa, damit ng isa,
Bukas naman yung isa, kaya araw-araw may pinaplansya, may nilalabhan dito. Kaya, mahirap talaga ang mag-abroad. Mabuti kayo na nasa Pilipinas na hindi nakaranas mag-abroad. Mas maganda pa buhay nyo sa amin. Wala kayong amo. Dito, kahit magpahinga ka na sana, pag sinabi ng amo na magluto ka, linisin mo yun at may darating na bisita, kahit nalinis mo na, pag sinabing linisin mo ulit, linisin mo kasi may darating na bisita mamayang gabi, ganun. Kaya tsaga-tsaga lang. Kahit namimiss mo na ang pamilya, pag nasa abroad ka, wala kang magagawa. Gawin mo lang libangan, video. I-video mo sarili mo. Panonorin mo ang sarili mo bago mo i-post. Manood ka ng video ng mga apo mo, picture, mga anak mo. Ganyan ang ginagawa ko para mailayo ako sa homesick. Magpasalamat nga, may FB ngayon. Unang abroad ko noon ay walang FB. Kulang man na maka sa pagkamis natin yung FB. At least nakikita natin araw-araw pag nag-video call ka. Hindi katulad noon na wala. Sulat. Na minsan hindi pa makarating noong unang panahon na pag-abroad ko. Ngayon, ganito kahirap mag-abroad. Thank you for watching. Ang dami ko nang nasabi. Ang dami ko pang plantsahin. Maraming salamat po. Good morning.